Maganda na ang panahon ngayon kaya sulitin na naman nating makapagtanim ulit. Para sa susunod na buwan may aanihin na naman tayo. Marami na namang tumubo na gabing San Fernando dito at dahil malalaki na nga sila at pwede na nga rin ilipat. Kukuhanin ko nga ito lahat tapos doon ko naman itatanim sa dati kong pinaggardenan dahil doon mataba na nga ang lupa. Dito sa bukid marami lang kusang natubo na ganitong gabi. Nanghihinayang nga ako pag nakikita kong ganito. Hindi kasi sila maglalaman ng maayos pag dikit-dikit nga sila. Kaya ang ginagawa ko pag medyo malaki na sila ay kinukuha ko at inililipat ko para naman mas lumago at mas maglaman nga sila ng maayos. Alam nyo ba na ang gabi na San Fernando ay mahal na nga rin ngayon kaya isa rin ito sa magandang itanim natin ngayon. Lalo na yung puting gabi, mahal nga daw yun. Bali dalawang klase nga pala ang gabi dito sa amin, yung tinatawag nga na puting gabi at pula na gabi. Sa ngayon nga ay pulang gabi muna yung pinaparami kong maitanim. Kapag marami na nga ako naitanim na pulang gabi, susunod naman na itatanim ko ay yung puting gabi. Kagandahan nga rin sa gabi na to, walang pinipiling panahon. Anytime nga ay pwede lang natin itanim. Sa mga hindi nga pala nakakaalam, ang gabi nga pala na ito, yung laman niya nga ay yun yung ginagamit natin madalas sa pangsigang. Lalo na sa sinigang na karning baboy, naku, napakasarap nun lalo na pag may gabi. O diba, pag magsisigang nga ako, hindi na rin ako bibili ng gabi. Tinubuan na rin pala ng mga damo itong dati kong garden kaya ang ginagawa ko, pinapala ko na nga lang para kahit papano ay mabawasan nga yung mga damo bago ko itanim yung mga gabi kong kinuha. Kapag nagtatanim nga pala ako ng ganitong gabi, hindi ko na nga masyadong nililinis yung lupang pagtataniman ko. Dahil yung mga ganitong gabi nga ay nataas nga yan, tapos kapag malalaki na sila ay malilim nga yung silong niyan. Kaya ang nangyayari ay nababansot nga yung mga damo, hindi na nga nataas. Ilang buwan pa nga lang din pala simula nung itinanim ko itong malalaki na to ay ganito na nga sila agad kalalaki. Mga 3 buwan pa nga lang nito ay may laman na yan. Pero syempre kapag gusto ko nga umani ng mas maraming laman ng gabi, pinapaabot ko nga ng 6 na buwan. Kumbaga medyo may katagalan din bago tayo makaani at kumita sa tanim nating gabi. Pero at least pagkatanim nga natin nitong gabi ay maghihintay na nga lang din tayo ng anihan dahil hindi naman ito alagain. Kahapon nga ay pinaglalagyan ko na nga rin ng lupa itong mga sako ng simento na binigay sa akin ng kapatid ko. Pasensya na pala kayo kung hindi ko nga yan na-vlog kahapon dahil live nga ako nyan sa TikTok. Pansin nyo nga ngayon, bibira na nga din ako mag-upload ng mga long form dito sa Facebook. Ngayon kasi ang laki na nga ng pinagkaiba kahit gaano nga kalaki yung views mo at kahit gaano mo nga ito pinag-effortan, pinagpuyatan at pinagpaguran, ganun pa rin kababa yung kitang ibibigay sa'yo. Yun nga lang, medyo matatagalan pa siguro bago ma-monetize yung YouTube channel ko dahil kulang pa nga rin yung subscriber nun. Pero para saan pa, katulad lang din nung nag-uumpisa ako dito sa Facebook. Nagtiyaga, naghintay at nagpatuloy lang sa pag-upload hanggang sa magtagumpay. Kaya balang araw, naniniwala ko na ma-monetize din tayo sa YouTube channel natin. Nabulok na nga rin pala yung natumbang puno ng niyog dito kaya kukuha na nga lang din ako ng Coco Fit dahil ito nga yung gagawin kong pataba sa mga bagong itinanim ko. Habang kumukuha nga ako dito nung nabulok na puno ng niyog ay bigla nga may lumabas dito na mga tatag nga ang tawag nito dito sa amin. Kukunin ko nga rin ito at lulutuin ko para naman may maulam ako. Nako, napakasarap nga nito. Ang huling kain ko nga nito ay nung mga bata pa kami ng mga kapatid ko. Pinag-aagaw-agawan nga namin ito. Ewan ko lang kung makain ko nga ito ngayon. Basta abangan nyo na lang bukas dahil lulutuin ko nga yan. Pasensya na pala kung maingay nga dito sa voice over ko dahil biglang ang umulan. Alam nyo naman, nasa kubo nga ako. Kumuha na nga rin pala ako ng mga dumi dito ng mga alaga naming kambing dahil isa nga rin ito sa mga ginagamit kong pataba sa mga itinatanim kong gulay. Kumuha na nga din ako dito ng lupa na paghahaluan ko nga nung kinuha ko na Coco Fit at nung dumi ng kambing para sa pagpupunlaan ko nga ito ng mga buto na binhi. Para nga maging malusog din yung seedlings natin at siguradong mabuhay kapag inilipat na natin sa lupang pagtataniman.
Pagkatapos kong magpunla, nilagyan ko na rin ng dumi ng kambing itong mga tanim kong sili na namumunga na para makapagbigay pa nga sila ng maraming bunga. Habang abala ako sa pag-aasikaso sa mga tanim ko, itong si Moon at si Paula, napakasarap nga ng tulog. Sayang nga lang at hindi ko maiipakita sa inyo si Paula ngayon. Napakalaki niya na nga. At yung kulay niya nga ay nag-iiba na nga rin. Nagiging gray na nga yung tenga niya katulad ni Moon. Nilagyan ko na rin pala ng dumi ng kambing itong mga bago kong itinanim. Yung dumi pala ng kambing na yan, tuyo na nga yan at durog na rin. Parang lupa nga lang. Kaya okay lang naman siguro kahit wala akong gloves. Kasi yung gloves ko nga kahapon ay ginamit ko. Basa pa nga, nilabahan ko. Sigurado akong pag namunga nga ito ay hitik na naman. Dahil pinatabaan ko nga na naman ng organic na mula nga sa dumi ng hayop at saka sa coco feed. Bali nagtanim nga lang pala ako ng upo, ampalaya, talong na haba at siling haba. At nagtanim din ako ng okra. Marami pa nga akong nakapunla kaya marami pa akong itatanim. Abangan nyo na lang. May nagtanong nga pala kung bakit daw sa sako pa ako nagtanim kung pwede namang diretso na lang sa lupa. Kasi nga po kasi sa na-experience ko kapag diniretso ko nga sa lupa ay mas marami nga yung insekto na nadapo sa mga tanim ko. Dahil hindi nga po ako gumagamit ng insecticide para mas maiwasan nga ang pagdapo ng maraming insekto kaya sa sako na nga lang din ako nagtatanim. Bukod doon kapag may naghingi nga sa akin ng gulay, hindi lang yung bunga ang ibibigay ko pati na rin yung puno. Kaya sa sako nga ako nagtanim para hindi na nga masaktan yung ugat at hindi na kailangan bunutin pa yung mismong puno kundi bubuhatin na nga lang yung sako. Nagtanim nga rin pala ako ng halaman na mabulaklak dito sa bandang harapan nga ng kubo. Abangan nyo na lang din kapag nga namulaklak na. Paano ba yan? Hanggang dito na lang muna. Paalam. Happy farming!